Araw-araw, pumapasok tayo sa paaralan dala ang iba't ibang kwento. Kwento ng pagkakaibigan, pagmamahal at mga pangarap. Pero kasabay ng mga ngiti, may mga takot, pagod at pagkabigo rin tayong dala. Sa likod ng bawat estudyante, may laban na hindi natin nakikita. Mga pagsubok, mga pagkakamali, at mga sandaling gusto na lang sumuko. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natututo tayo. Natututo tayong magmahal, bumangon, at hanapin ang balanse sa gitna ng lahat. Ito ang kwento natin. Ang kwento ng pag-ibig, pag-unlad, at pagharap sa bawat hamon. Brian, ang hirap naman mo ito. Ayan. Tama po, Brian. Nahirapan ako eh. Saan nahirapan siya? Dito po. Tangin, ang dali lang yan eh. Pampal ako dati yan. Paano? Kasi una mo munang isusolve yung taas. Ngayon, pag nasolve mo sa taas, dali lang yan. I-simplify mo lang muna yan. Simplify yung sa loob. Simplify mo sa loob, tapos distribute mo lang. Distribute mo sa baba, saka mo i-divide. Sige pre, sige pre. Basic lang yan. Salamat pre, salamat. Paano kaya ito? Kulang ako pamasahe. Wait, Dom! Uy, pre. May problema ka ba? Kulang ako pamasahe. Kulang ka meron ka dyan kahit lima lang, pre. Sige, pre. Safe na yan, sa. Dito na ako, pre, ha. Sige, pre. Salamat, pre, ha. Thank you. Sa simpleng pagtulong, sa pagbibigay kahit kaunti lang ang meron ka, doon natin nakikita ang tunay na halaga ng pagkakaibigan. Hindi kailangang malaki ang gawin dahil minsan sapat na ang presensya at malasakit. Sa bawat ngiti, sa bawat tulong, nabubuo ang isang uri ng pag-ibig na hindi kailangang romantiko, isang pag-ibig na totoo, tapat, at walang hinihinging kapalit. Iyan ang pagmamahal sa anyo ng pagkakaibigan. Hindi na tayo mag-isa ng pare. Magkakalay na yung loob natin dalawa. Ano lang, mas nag-focus na tayo sa pero hindi naman ibig sabihin ng dahil. Sadyang mas, pinahalagaan ko lang ng ibang idea. Kasi may naramdaman ko. Sobrang balik. Hindi ba, parang kailangan ko rin sa, bigyan ng atensyon ng ibang bata. Hindi ba agad na sa relasyon tayo? Ang sa'yo lang atensyon. Hindi naman yung ibig kong sabihin na nasa akin na atensyon. Pero bigyan mo din ako ng minsan ng pansin. Pero, sorry, mas sinuri ko lang importante ng sabihin. Importante ka rin naman. Mas importante. Like, career, may career of course. Oo, intindihan ko naman. Pero minsan, ang mali din kasi sa akin, minsan nag-expect ako. Ganun, kaya medyo nasasaktan ako. Pero sa akin lang naman yan. Pero, deep inside, mas iniintindi ko pa. Para, ano yan, para hindi tayo magkasakitan. Pero, we should communicate. Mas lalo tayo open. Open ka sa akin, open ako sa akin. Maging, ano tayo, healthy tayo. Ayoko mapunta tayo sa toxic. Pero, kaya naman natin siguro ang tension. Oo, unti-unti natin. Kasi, mga pa naman ang panahon. Parang magkaroon. We should grow as together. Ayoko lang na mag-away tayo palagi. Ganyan yung mga maliliit na bagay at pinag-uusapan agad natin. Ayoko kasi yung maliit na bagay lang, mag-away natin, tapos hindi nagpapansinan. Gusto ko yun, pag-uusapan natin. Sa simula, masaya.
puno ng tawanan, kulitan at mga pangakong habang buhay. Pero habang tumatagal, dumarating din ang mga tampuhan, hindi pagkakaintindihan at mga sandaling parang gusto ng sumuko. Pero kapag ang pag-ibig ay totoo, natututo itong maging kalmado, hindi na lang puro kilig, kundi pag-unawa, respeto at pagtanggap. Sapagkat ang tunay na relasyon ay hindi tungkol sa kung sino ang tama, kundi kung paano kayong babalik sa isa't isa, kahit gaano kahirap. Iyan ang companionate love, ang pag-ibig na marunong maghintay, magpatawad at manatili. Pre, dito na pala yung score natin sa exam. Kita ko na. Basta tayo mababa, pre. Ayun, tignan mo yung score natin para sa mababa. Alang mama, God. Hindi na ako mamamaya. Mag-review pa ako, di pala tataas ang grades ko. Hindi ako na mag-review siguro. Hindi ako nag-review, pre. Di, pre, kailangan natin mag-review. Siyempre, importante pa rin para tumaas yung score natin. Importante pa rin makapag-review. Mali mo, sa susunod na exam natin, tumaas tayo. Di pre, kasi alam naman, palagi na lang ginagawa ko ganito. Pero naman, nababa pa rin, no? 19 pa din. Siyempre, i-manage pa rin natin yung time natin, pre, diba? Sa gantong oras, magre-review tayo. Tapos may oras din na magpapahinga tayo. Para ma-maintain natin yung oras natin. Siyempre, napapahinga yung utak natin. Kahit pa paano. Tapos sa susunod na oras ulit, makapag-review tayo. Ba't ano pag ginagawa mo? Ganun ginagawa ko, pre. Una, magre-review ako, kunyari, 3 hours. Tapos pahinga ko 1 hour. Tapos review ulit ako ng 3 hours. Pero ngayon kasi yung baba ng score ko, pre. Kaya pero ganun pa rin yung ginagawa ko, pre. Effective naman siya. Uy pre, ginagawa mo dyan? Kamusta ka? Pre, malungkot ka ngayon ah. Di ko alam kung ano nangyari sa buhay ko, pre. Bakit pre, ano bang problema mo? Una, yung grades natin. Ngayon, pera naman. Bakit pre, ano bang problema sa grades natin? Tara, lipat na tayo dyan, mapag-usapan natin. Yan. Ano bang problema sa grades mo pre? Hindi ko lang gagawin ko. Bakit? Bumagsak ka ba? Okay naman yung grades ko, pero ang dami kasing babayaran eh. Hindi ko mapagsabay talaga. Paano ngayon yan? Maghahanap ka ng trabaho? Ay nga balak ko eh. Titigil muna ako sa pag-aaral para makapag-ipon. Pre, huwag ka titigil sa pag-aaral, pre. May ano ka ba dyan? May papaya ko ba sa akin? Meron, pre. Gusto mo, papasok ka sa trabaho ko, pre. Yung trabaho yan? Pareho silang bumagsak sa pagsusulit, parehong pagod, parehong nag-aral, ngunit magkaiba ang naging reaksyon. Ang isa, agad nawalan ng pag-asa. Siguro hanggang dito na lang talaga ako. Iniwasan na niyang sumubok muli dahil sa isip niya ang pagkakamali ay kabiguan. Ngunit ang isa, huminga ng malalim. Bumagsak ako ngayon, pero kaya ko pang bumawi. Sa halip na sumuko, tinanggap niya ang pagkakamali bilang pagkakataon para matuto. Sa mundong puno ng pagsubok, ang pagkakaiba ay hindi sa talino kundi sa pananaw. Ang fixed mindset ay nananatili sa takot, ngunit ang growth mindset ay natutong tumayo, matuto at magpatuloy. Sapagkat sa bawat pagkakamali, may simula ng panibagong pag-unlad. Gusto mo pagbuhay na to. Project. Nakaka-stress. Hindi ko na alam gagawin ko. Gusto ko na magpahinga. Lalaro na ka lang muna ako. May sin lang yung isip ng ulo ko. Hindi ko na alam gagawin ko talaga. Nakaka-stress. Araw-araw projects, lagi na lang ako natatampakan. Hindi ko na alam gagawin ko. Bubuhay ko, lahat na lang ng project ko, nahihirapan ako. Activity, quizzes, exam, bumabagsak din ako. Hindi ko na alam gagawin ko.
I-review na lang ako para makabawi-bawi naman ako sa grades ko. Kasi, binuwi mo. Lahing hatak din ng exam na yun. Quizzes. I-review na lang talaga ako para makabawi ako. Ay, stress. Ano ba yan? Tatad na naman ako ng gawain. Yan, nag-chat na naman si ma'am. Dami na naman gawain. Paano kaya ang gagawin ko? Alam ko na. Gagawin ko na lang ito lahat. Beat music. Sisimulan ko na. Nakapagod. Kapag-drawing nga muna. Sa dami ng proyekto, taktang aralin at deadline, minsan parang sabay-sabay na sumasabog ang mundo ng isang estudyante. Pero kahit pagod, kahit puno ng pressure, pinili pa rin nilang kumilos at humanap ng paraan para hindi matalo ng stress. Ang isa, nag-review ng nag-review dahil alam niyang hindi pa huli para bumawi sa kanyang mga grado. Ang isa naman, sinabayan ng musika ang bawat gawain. Sa bawat tunog ng kanta, unti-unting gumagaan ang bigat ng loob habang tinatapos ang mga tambak na proyekto. At ang isa, tahimik lang sa isang tabi, hawak ang lapis, ibinubuhos sa pagguhit ang lahat ng pagod at kaba. Magkakaiba man ang paraan nila, iisa lang ang dahilan. Ayaw nilang sumuko. Dahil sa likod ng bawat stress, may lakas na unti-unting nabubuo, lakas na magpapatuloy at magpapaalala na kaya pa. Dahil sa dulo, hindi ang dami ng proyekto ang sukatan ng tagumpay, kundi kung paano mo piniling lumaban kahit pagod na. Sa bawat araw na lumilipas, dumaraan tayo sa iba't ibang uri ng laban, sa pag-ibig, sa sarili, at sa mga hamon ng buhay estudyante. Minsan, natutunan nating magmahal hindi lang sa romantikong paraan, kundi sa pagtulong, sa pangunawa at sa pagiging totoo sa mga taong mahalaga sa atin. Minsan naman, nasusubok ang ating pananaw. Kapag bumagsak, pipiliin mo bang sumuko o babangon para mas pagbutihin pa? At sa oras ng pagod, sa bigat ng proyekto at stress, doon natin nakikita kung gaano tayo katatag. Magkaiba man ang paraan ng bawat isa. May nagre-review, may nagdo-drawing, may nakikinig ng musika. Iisa lang ang layunin, ang magpatuloy. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, natutunan natin na ang buhay ay tungkol sa balanse. Balanse ng isip at puso, balanse ng pahinga at pagsisikap, balanse ng pag-ibig sa iba at pag-ibig sa sarili. Kaya sa bawat pagkakamali, sa bawat pagod, lagi mong tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto para magtagumpay. Ang mahalaga, patuloy kang lumalaban, patuloy kang natututo, at patuloy kang nagmamahal. Ito ang buhay estudyante. Ito ang kwento ng balanse.